Naku po mga kababayan, kinakabahan na po sila. Lalo na itong si General Browner mga kababayan dahil nagbigay ng babala, no? Na kung sakali daw mapatanggal sa pwesto si PBBM, ang makikinabang daw ay ang China. Nako. China ba makikinabang o takot kayo na maupo si BP Sara dahil yari talaga kayo kapag naupo ito? O kung sakaling hindi man mapatalsik sa pwesto, yang amo nyo na si PBBM ay pag nanalo si BP Sara sa 2028, lagot kayo lahat dyan. Na natatakot sila mga kababayan at dinadiversion na naman nila itong China, no? Na kesyo daw ang China daw ho ang makikinabang, hindi daw ho ang Pilipino. Sinabi niya pa na bagsak daw ang ekonomiya. Bagsak naman talaga mga kababayan ngayon. Lalo na ngayon, ang mga investor, yung mga negosyante ay nawawalan na ng tiwala sa gobyerno natin mga kababayan. Kaya ito, natatakot na kasi pag naupo si BP Sara, lagot ito mga corrupt dito sa Pilipinas. Yari talaga ito mga kababayan. So kayo mag-comment kayo kung ano yung pahayag nyo dito sa babala ni General Browner na kapag sakali daw mapatalsik sa pwesto si PBBM ay ang makikinabang daw ang China. Bakit ba nung panahon ba ni President Duterte mga kababayan, nakinabang ba ang China dito sa Pilipinas? Parang wala namang nakuhang mga na lupa dito sa Pilipinas. Mayroon ba mga kababayan? Wala naman, 'di ba? Tsaka nung panahon ni former President Duterte, mas dumami pa po yung trabaho. At mga kababayan, ay nung panahon po na 'yon, mga kababayan, nung panahon ni former President Duterte ay talagang kahit nagka-pandemya nun, hindi niya po pinabayaan no ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Napakadami pong trabaho din nung panahon ni former President Duterte. Pero tila sinasabi ni General Browner ngayon, no, sa kanyang pahayag na sa kanyang matinding babala na ang mga Duterte ay tila balakid sa kanila mga kababayan. Kasi sinabi niya dito matinding babala mga kababayan kung sakali daw mapatalsik sa pwesto si PBBM ay malapit ang mga Duterte sa China. Kasi kinaibigan niya yung si Xi Jinping, kinaibigan niya din ang Amerika. Ang talagang inilatag noon ni former President Duterte kaya hindi nagkakaroon ng sigalot dyan sa West Philippine Sea kasi diplomasya mga kababayan. Diplomatic po. Kaya walang nangyayaring gulo. So ngayon, pakinggan nyo itong pahayag ni General Macanas kung anong reaksyon niya dito sa matinding babala ni General Browner kung sakaling mapatalsik daw sa pwesto si PBBM. Kayo mga kababayan, anong opinion nyo dito? Anong pahayag nyo? Mag-comment po kayo sa kanyang pahayag na ang China daw makikinabang. So ito pakinggan nyo mga kababayan, ito pahayag ni General Macanas. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Trend. Title, Browner, yung Chief of Staff, nagbabala na makikinabang lang ang China kapag napatalsik sa pwesto si PBBM. Nagbabala si AFP Chief of Staff Romeo Browner na China ang makikinabang kung mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Browner, magiging malaki ang epekto sa bansa kung magkakaroon ng palitan ng pamumuno na hindi alinsunod sa konstitusyon. Kasama na dito ang pagbibitiw ng suporta ng kasandaluhan para mapatalsikin si Marcos. Sabi ng Chief of Staff, number 1, the economy of our country, if we allow extra constitutional means of changing the government, ang kawawa po yung ating ekonomiya.
babagsak yung ating ekonomiya. Right now, even if we don't have this extra constitutional means, nakikita na natin bumabagsak na. Correct. Oh. Nandyan ang Pangulo. Di ba bagsak na bagsak ngayon ang ating ekonomiya? How can we be sure? Ito, ayoko ng extra constitutional means. Gusto ko na kung anong nakalagay sa Constitution, yun lang. Either kung voluntaryo siyang mag-resign, okay, ganun. Kung ayaw niyang mag-resign, tuloy niya hanggang 2028. Nakahanda kong magtiis hanggang 2028. Ang tanong, nandyan siya, nakaupo, bagsak na bagsak ang ating ekonomiya, how can we be sure na hanggang 2028, makaka-recover tayo sa pagkalugmok ng ating ekonomiya? Yung, ano ito? Corruption Perception Index. It's a yearly report ng Transparency International Incorporated. Kawawang bansa. Dati na tayong yung ranking natin corrupt, lalo pa tayong naging corrupt sa 2025. Noong 2024, pang 114 tayo sa pinaka-corrupt na country. Ibig sabihin, out of 182 countries, kung mas mababa yung ranking mo, mas corrupt ka. So, noong 2024, number 114 tayo. 2024. 2025, bumagsak tayo ng 6 rank o 6 pababa. 120th na tayo. So, ulitin ko, 182 countries. Ang number 182, yun ang pinaka-corrupt. Grabe, no? Nasa 120 na tayo. So, top 60. Oh, paano pa tayo makakahikayat ng mamumuhunan sa ating bansa nang dahil sa korupsyon, nang dahil sa pamumuno ng administrasyong ito? Yun ang tanong. Oh, balik tayo dito sa issue. Kaya sabi ni Browner, kasi kung talagang gagawin po natin yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari na shortcut, ang makikinabang lang dito sa China, si China. So kawawa naman yung Pilipinas. Talagang napakatindi yung anti-China mindset ng administrasyong ito. Hindi ako pro-China. Pro-Pilipino ako. Galit ako sa China yung ginagawa na nilang pambubuli sa West Philippine Sea. Kaya lang, depende sa diskarte yan eh. Nung panahon ni Tatay Digong, wala namang nawala kahit ni isang square inch of our territory or rights whatsoever. Kailangan diskarte niya, diplomasya. And in return, anong nangyari? Nakakuha tayo ng maraming tourist. 2019, bago nag-pandemic, naitala ang pinakamataas na bilang ng foreign tourist arrival sa Pilipinas dahil sa Chinese tourist. Aabot ata ng 2 milyong Chinese tourist ang pumasok dahil sa pakikipagkaibigan ni Tatay Digong. So ngayon, bagsak na bagsak ang ating turismo. O, ginawa ng DFA, maganda. Nag-offer sila ng visa-free entry ng for Chinese nationals. Maganda na sana eh. Anong ginawa ni Tariela? Ginawa niyang katatawanan ang presidente ng China. Anong ginawa ni Tulfo? Nag-challenge siya, layas kayo dito. Anong ginawa ni Soto? Persona non grata. Gustong... Oh, anong resback ng China? Sa nabasa ko lang na posa, yung China, meron ng travel advisory. Mainland China, Macau, Hong Kong, travel advisory na
dinidiscourage sa mga Chinese nationals na pumunta dito sa bansa. O ano ngayon? Naku, di mawawalan So, pa tingnan natin ng turista. ang reaksyon ng netizens dito sa mindset ng gobyernong ito. Makikinabang daw si China kung mapatalsik ang Pangulo. Okay, people who reacted. 10,000 people ang nag-react. 8,400 tumatawa, hindi naniniwala kay Browner. 196 galit. 1,600 lang ang naniniwala. So around, ano ito? Estimate ko lang. Mga 85% hindi naniniwala kay Browner, 15% lang naniniwala. Basa tayo sa mga comments. Sam Cobrado, depend to the max, Mr. Brownie. Larry Padunan, how much? Protector din. Teresa San Jose, sa 2028 ba sir, retired ka na? Ano ba? JC Guanson, soldier of the people or soldier of the politician? Kinakabahan ka na sir? So ito, mga comments. Sir Ronaldo, poros negative. Together with that, Tariela and Tori guy, these are the types that matches the profile of that warden character the movie The Last Castle. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong... So ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito no sa pahayag ni General Macanas no dito sa matinding babala niya kung sakaling mapatalsik sa pwesto. Kung kayo mga kababayan, anong pahayag nyo dito, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok diyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.